Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong pahayag ng batikang political strategist si Professor Malotikia tungkol sa kapalpakan o hindi magandang ginagawa ng Pangulo at ni Auntie Claire Castro, lalo na dito sa handling sa krisis ng Middle East, yung gera sa Iran versus Israel and the US. Ang Pangulo nagmistulang naging journalist reporter. Reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Ha? Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Si Claire. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Si Presidente, Yes. anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Ha? Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Si President... Kaya tinatawag siya na vlogger. Sa kanyang sariling Facebook page ang Pangulo. Doon, nagre-report siya na I don't know kung anong kanila gusto nilang iparating yung image na ang presidente he cares. I don't think so. Lalong kasi sa isang vlog niya nananawagan siya ng pagtitipid. Magtipid tayo ng gastos, ng kuryente, ng kung ano. Huwag nang magbiyahe-biyahe sa labas ng bansa. Tapos nalaman natin, I think March 6 o March 7 siya, o March 6 ata, nanawagan siya na magtipid. Yung pala, March 5, may bonggang party. Dinner sila sa Malacanang na bulgar. Ano yung party, dinner? I-celebrate daw ang Latina Manila. Pinarangalan nila ang mga Latin, I don't know, Latin America siguro. Bongga na party. Tapos, yan ang i-vlog niya, magtipid. Ay, nakakaano itong presidente na ito. Iba talaga ang dating. Sabi niya, i-cancel ang mga foreign trips. Ngayon, nagbiyahe siya, nagpunta ng United Nations. Well, okay naman, trabaho yun ng presidente. Kailang huwag niya nang sabihin na magtipid, huwag nang magbiyahe. Tapos, gumastos ka ng milyones, I don't know how much ang gastusin niya doon. Mananawagan lang sa United Nations na patigil ang gera. Do you think papakinggan siya? Kung ako ang si Trump, Marcos Jr., itigil niyo ang gera. Who are you? Ako si Prime Minister Benjamin Netanyahu, Marcos, nananawagan tigil ng gera. Who are you? Hindi niya naiintindihan itong punot dulo ng gera nitong mga bansang ito. Wala akong pinapanigan Naintindihan ko lang yung bakit paulit-ulit na lang na ang Amerika at ang Israel nagtutulungan, binubomba palagi ang Iran. Ilang beses na itong nangyari. Paulit-ulit. I think last year or 2 years ago, binomba ulit ang Iran. Bakit? Yung nuclear capability ng Iran, yan ang binabantayan palagi nitong US at Israel. Ayaw ng Israel at ang US na magkaroon ng nuclear capability ang Iran.
Dahil once na may nuclear weapon sila, most likely gagamitin nila yung nuclear weapon na yun para i-annihilate ang Israel. Para paputukan ang Israel at totally mawala na sa mukha ng mundo ang Israel. Survival ng mga Israelis ang nakataya. Tapos, mananawagan ang pinaka-the best president of the world. Itigil ang giyera. Well, sige, subukan natin. Nandun na siya sa New York ngayon, working visit. Oh, magkano ang gastos natin? Hindi naman niya personal na gastos, tayo naman ang gumastos. O ano ang return of investment natin? Kung mapatigil niya ang giyera, sasaludo ako sa kanya, hindi na ako magsasalita again sa kanya. Palagi na akong magsasalita ng papuri pag lahat ng magaganda kung mapatigil niya ang giyera. Nasa tingin nyo, may kakayahan ang Pangulo na patigilin ang giyera? I don't think so. Kaya to me, personal opinion ko lang ito, lugi tayo. Yung biyahe niya yun, pagpunta sa New York, United Nations General Assembly. Luging-lugi tayo. Opinion ko lang yun. I might be wrong. So balik tayo. Vlog siya ng vlog. Nasaan na si Auntie Claire? Hindi siya pwedeng magsalita ngayon kasi nga, nasanay na si Auntie Claire. Once nga nagsasalita, puros Duterte ang sinisisi. Paano niya ngayon sisisihin ang mga Duterte sa giyera sa Middle East? Wala naman silang kinalaman. Kaya wala na, hindi na magamit talaga si Auntie Claire. So anyway, as of now, we have the best president so far. Ito yung litrato niya, nagre-report. Yung una niyang pag-report nung pumutok ang giyera. Ang galing. BBM News. Marcos Boy. Marcos lang talaga ang tunay ngang ngagba. The Mayor Alfonso, laki tawa ko sa iyo, ma'am. The best ka, ma'am. Kaya di ka kaya ni Auntie Claire sa harapan. Namulat ako kay Arroyo, Noynoy, and then Duterte. Ngayon lang yata si Marcos ang umupo. Parang hindi ramdam na may presidente. Walang kaalam-alam. Sayang, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong nung sinabi niyang weak leader yan. Ngayon, totoong-totoo, napakahina ang ating presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Kayo. Diyan kapila ba? So karon naman na dyan sa pag-atop ang magihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, Agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi ni ining hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong gi patindog siya
aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og pinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay ang among sitwasyon kay mutang namo kami mga pobre maka na do nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.